Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito, dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensyatura at makipagkita kay Macaraig dahil sa hugulin sa pagkuha ng kanyang grado na gasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Julis sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ang kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay nabalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ang paghihimagsik, tuklasan at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot at sino-sino. Mga estudyante, maraming estudyante. Inisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa palutong ng dahilanay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong. Nakapiging ka ba kagabi? Sasabihin ko sa iyo na masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit hindi ka ba kasali sa kapianan ng mga estudyante? nagbibigay lamang ako ng 8 abuloy. Kung gayon, pinapayagan kitang umuwi ngayon din at punitin ang mga papel na maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika na bigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapin. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga pasti na masama ang sinabi. Hindi ba ninyo alam? Tumungo si Basilio sa bahay ni Macaraig matapos siyang paghintayin ng mga gwardiya sibil. Pumanawag si Macaraig sa masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunuhan ng isang alguacil. Ikaw, Basilio? Naparito ako ngayon upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ng listahan. Mabuti na lamang at kayo na parito. Tayo aming dinarakip. At pati pa ako. Lala kaibigan, sumakay ka sa karwahe.